Hello, magandang gabi mga kaermitanyo. Kumusta? Okay lang ba kayo dyan? Bago natin simulan ang kwento, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating video at huwag din kalimutang mag-like para maging updated kayo sa susunod nating mga video. Yun lang. Simulan na natin ang kwento. Nang makaahon na siya sa tubig, ang akala niya makakawala na siya sa pinuno. Subalit mabilisan din yung umahon at saka siya sinunggaban. Pilit siya nitong sinasakal na para bang desidido na siya nitong kitila ng buhay. Hindi naman yun pinahintulutan nitong sinuli dahil alam niyang magagawa siya nitong mapatay kung sakaling magpapabaya lang siya dito. Dahil na rin sa papalapit nitong mga kasama nitong mga antikristong demonyo. Agaran din naman nagpapumuglas dito sinuli at piniling wag nang makipaglaro dito. Sinusukat lang kasi niya ang kabuuhang lakas nito para malaman din niya kung gaano kalakas ang pinunong yon. Agaran siyang lumayo sa pinuno at napagpasyahan niyang unahin sa pagpatay ang mga galamay nito. Nang makalayo na siya sa pinuno, agaran din naman ang pagsalubong niya sa iba pang mga galamay nito na sumusugod sa kanya. Kaagad niyang tinatawag ang kanyang kampilan at kaagad pinagtatapyas ang mga ulo ng mga kasama ng pinunong yon nang siyang dahilan ng sanhi sa pagkamatay ng mga ito. Habang ang ermitanyo, ang ibang mga antikristo na gawa pa nitong nakatakbo. Subalit hindi na yon nakakalayo dahil sa mga barang na ginawa ni Mang Carpio at sa presensya na rin ng ermitanyo. Sila Danilo naman at yung si Maro, patuloy pa rin itong pinagpapatay ang ilang natirang mga kalaban habang ang ermitanyo abala din yun na nagipaglaro sa mga kasama ng pinuno habang kanya yung pinagsusunog dahil ang iba doon may dugo ng isang engkanto. Napakadelikado ang ginawa ng ermitanyo dahil ang engkantong sumanib sa mga antikristo ay isang engkantong itim na kayang magpalumpo ng isang antingero sa pamamagitan lamang ng mga usal nito. Kitang-kita noon nila Maro ang pag-angat ng usok ng mga yon doon sa kaharap ng ermitanyo. Ayon kay Noli, yun ang espiritu ng mga engkanto na sumanib sa mga taong nalason ng mga antikristo. Pero kahit anong hataw ng mga ito sa ermitanyo sa dala nitong mga latigo, hindi nila magagawang saktan ang ermitanyo. Pero sa ermitanyo naman, sa bawat matatamaan ng kalaban sa hawak nitong baston, kitang-kita nila ang pagkasunog ng mga kaluluwa ng mga yon na nakapasok sa katawan ng mga tao. Animoy nagsusunog lang noon ang ermitanyo sa bawat membro ng antikristo. Matapos itong masilayan ni Noli, agaran naman ang paglabas niya sa ginawa niyang sabulag para kaharapin ang pinuno ng mga demonyo. Nang paglitaw niya, agaran naman ng pagsisiangila ng mga kasama ng pinuno dahil kanina pa siya nitong hinahanap. Samantala naman ang pinunong demonyo, unti-unti na yung nagpapalit ng anyo, hudyat ng pagiging seryoso nito sa laban. Sa isang iglap lang, kinakabahan si Noli nang bigla yung tinubuan ng napakalapad na pakpak habang nagbabaga ang mga kuko nito. Tinubuan din yun ng dalawang sungay at bigla din niyang nasipat ang sandata ng demonyong yon na isang sibat na may tumutulong likidong apoy. Mas lalo pa siyang natigilan nang iwinasiwas ng demonyo ang hawak nitong latigo sa kabila nitong kamay. Hindi na noon napalagay itong sinuli dahil ang nakaharap niya
ay ang mismong demonyo. Nagsalita noon ang ermitanyo sa kanyang isipan ng, Yan ang kauna-unahang laban mo sa inkarnasyon ng demonyo. Bagamat hindi yan ang tunay na demonyo, mag-iingat ka. Dahil taglay ng nilalang na yan, ang iilang katangian ng dyablo. Pag-isipan mo ng maigi ang bawat hagbang na gagawin mo. Dahil maaring ang panlilang lang nito ang kahinaan mo. wika ng ermitanyo sa kanyang isipan. Kaya't nang marinig niya ang sinabi ng maestro niya, agaran naman ang pagtawag niya sa espiritual na baluti para maging panangga niya sa bawat sangkaan nila ng pinunong demonyo. Pinalitaw na rin niya ang kasangga niyang kapre habang pinapakubli sa mataas na kakahuyan. Ilang minuto pa ang makalipas. Nagulat naman siya sa paglitaw ni Manong Duming sa kanyang likuran. Mukhang kinakabahan ka yata, Iho. Tandaan mo, baka yan lang ang ikakapahamak mo. Tumabi ka nga dyan. Ako na ang bahala dito. Bagamat malakas ka nga, hindi mo kayang hulaan ang patibong nitong gagawin sa'yo. Nasa sayo na kung tulungan mo ko. Basta tandaan mo, demonyo na ang makakaharap natin. Wika ng ermitanyo. Dahil sa mga narinig ni Noli, pinili niyang tumabi-tabi sa kinaroroonan ng ermitanyo para basahin kung anong abilidad ang ipapamalas dito. Aminado kasi siyang kapag matamaan siya sa sibat ng demonyo na yon, paniniguradong hindi kakayanin ng taglay niyang baluti ang nagniningas nitong apoy. Kaya't ang ginawa niya, tinulungan na muna niya sila Danilong ubusin ang mga kalaban para sabay nilang pagmasdan ang pagharap ng ermitanyo sa kalaban nilang demonyo. Kahit napatay na nila ang lahat ng mga alagad ng demonyo yon, wala pa rin sa isipan ng demonyo ang pag-atras sa mga ermitanyo. Buong lakas nitong sinugod ang ermitanyo na para bang wala itong nararamdamang takot. Ang ermitanyo naman ng mga oras na yon, kitang-kita nila sa kinatatayuan nito ang pag-iba ng presensya nito. Galing sa nakakasunog na enerhiya, mas lalong nagliliwanag ito habang nababalutan ng animoy tubig na hangin. Alam nilang hindi basta-basta ang kalaban nito dahil kauna-unahan nila yung nakitang gumamit ng ganong anyo. Sa muli nilang pagsilay sa matanda, nakita nila ang pagtaas nito sa kanyang tungkod sa langit na para bang naghanap ito ng pagkakataon para makakuha ng ganong pag-atake. Habang ang demonyong kaharap nito, normal lang yung naglalakad, paikot-ikot sa matanda. Habang hila-hila ang latigo nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla yung sumunggab sa ermitanyo nang walang pagdadalawang isip. Nang paghataw ng demonyo sa ermitanyo gamit ang sibat, kitang-kita nila ang pagsalag ng ermitanyo gamit sa hawak nitong trabongko. Kahit nagbabaga ang sibat na yon, kapag magkasangkaan ang dalawang sandata sa bawat panig, kitang-kita nila ang pagkabawas ng nagniningas na apoy sa gamit ng demonyo sa trabongkong hawak ng ermitanyo na naglalabas ng animoy tubig na hangin. Sa tingin mo, demonyo, makakaya mong magapi ang isang sugo ng Panginoon? Hindi ako bumaba ng bundok para lamang ikay kakatakutan. Naririto ako upang sugpuin ang mga kagaya mong lumalason sa bawat katauhan sa mundo. Matapos makapagsalita ng ermitanyo,
Dali-dali namang umatras ang demonyo sa harap nito. Saka iwinasiwas ang dali nitong latigo nang siyang dahilan para mapatalon ang ermitanyo. Pagtama ng latigo na yon sa isang bato, maging ang malaking bato, bigla yung nabiyak habang nagbabaga. Kahit napakabilis at liksina ng demonyong yon, wala namang kahirap-hirap na yung sabayan ng ermitanyo. Sa pagtagal ng palitan ng atake sa bawat panig, animoy nagbabagang bakal na sinubsob sa tubig ang sandata ng demonyo. Halos mawawala na yun ng apoy dahil sa paghigop nito ng sandata ng ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas nang akmang susugod na naman muli ang demonyo sa ermitanyo. Doon na tumayo si Nuli sa pagkakaupo para tulungan ang maestro niya. Pagsalag niya sa sandata ng demonyo, napasigaw naman ang mga kasama niya dahil sa pagkalusaw ng kanyang baluti at unti-unti siyang napadapuan ng apoy. Nang makita siya ni Manong Duming, napawi ka naman ito ng, "Nako, kang bata ka. Ayos ka lang. Huwag ka kasing makikialam na hindi nag-iisip." wika nito sabay turo sa kanya ng hawak nitong baston. Nang maitapat sa kanya ng ermitanyo ang baston na yon, biglang nang laki ang kanyang mga mata. Nang animoy binalot siya ng napakalamig na tubig sa kanyang katawan. Matapos yun ginawa ng ermitanyo, dali-dali naman siyang kinakaladkad nila Danilo at Mang Carpio. Nang madala na siya nito kung saan sila nagmamasid kanina, nakita nila noon ang pagtigil sa paggalaw ng demonyo na para bang may nilalang ditong pumipigil. Dahil sa mga nangyayari, wala nang nagawa ang demonyo kundi magsisisigaw na para bang may sumasakal dito. Papiyok-piyok yung sumigaw habang nilapitan yon ng ermitanyo at saka itinutok dito sa mukha ang dala nitong tungkod. Kasabay ng ginawa dito ng ermitanyo ay ang pwersahan nitong pagbunot sa isang bato sa tadyang ng demonyo. Sa palagay nitong sinuli noon, doon sa hawak ng ermitanyo ay isa yung libritang bato na nakuha nito sa sistema ng demonyo. Nang mabunot yun ng ermitanyo, kitang-kita nila ang hawak-hawak nitong isang libritang itim na naging bato.